Capital One, balak talunin ang Choco Mucho. Humanda na daw si Ea Laure. Si Rondina for the backup. Ea Laure makapaglalaro nga ba? Bella Belen mag-aangas. Crimen Cool Smashers. Babawian ang Sauce Coffee Thunderbells dahil minsan silang tinalo nito. Well, magkakaalaman na. At syempre, bibigyan natin ng preview before game kung anong team posibleng manalo, anong oras ang laro, at syempre saan ang venue at saan mapapanood. Aliyah Malaluan, Lomots player, hindi lamang magaling sa volleyball. Grabe, kanyang achievements ating alamin. Player na si Cruz, talaga namang nag-celebrate ng kanyang kasal kasama ang mga kaibigang PBL players. Grabe, congratulations. At pag-uusapan natin ang kaganapan. Tobo Bilin at Santos nangunguna sa best spikers at best scorer. Wow, ang galing. Giamor de Guzman, halos pantayan si Fajardo at mangunguna at maging best setter kaya siya ngayon conference. Galanza at Pons nangunguna sa best receiver. Ang gagaling, kaya pasok sa first 6. Yun na ating lahat pag-uusapan this video. Kaya before that, please naman, huwag niyong kalimutan mag-like, comment, subscribe, and pa-hit the notification bell for more PBL UAAP volleyball updates dito sa Pilipinas. Maraming salamat sa support. Guys, subscribe na, and syempre guys, avail na kayo ng ating mga product din sa baba. Napakamura at ang gaganda. God bless na lamang. Nakatulong na kayo sa akin kahit konting commission lang. Atin muna pag-usapan at bigyan preview ang magiging laban. Well, una maghaharap nga ay ang Capital One versus Choco Mucho Flying Titans. Ngayong February 17, 2026 sa PhilOil Center ang venue. 4 PM ito magaganap at mapapanood sa One Sports Plus Pilipinas Live, Signal Apps at PBL.ph Live. Well, alam naman natin lahat na magaling ngayon ang Capital One. Kaya hindi dapat basta-bastahin ang Choco Mucho. Ganun pa man, alam naman natin na baka hindi pa makapaglaro itong si Ea Laure dahil sa natamo itong injury na nakaraang laro nito. Well, malay mo manggulat siya dahil kung nandyan si Ea Laure ay posibleng sa panalo ng Choco Mucho ang laban na ito. Gan pa man sa ngayon ay magpipredict tayo, mukhang 50-50 ang laban, lalong lalo pa may mga recruit din ang Capital One, sina Nunag at syempre si Adorador na talaga namang nanggagawa ngayon sa Capital One Solar Spikers. Tiyak magandang laban ang ating matutunghayan dahil nga alam naman natin ibigay nila ang kanilang best. Well, sa Choco Mucho ngayon, sa pagbabalik ni si Rondina, kaya pa rin niyang tapatan o labanan nila ang Capital One Solar Spikers. Ngunit syempre kung may si Rondina sa Choco Mucho ay sa Capital One ay may Bella Belen naman. At kung ibibase naman natin sa standing ay pareho sila, may 1-2 sa standing, 1 winner o 1 win or 2 losses. Kaya tiyak po na naman ang venue nito at maraming mag-aabang kahit sa online. Kaya guys, sa tingin ninyo anong team mananalo? Kaya ng Capital One ang Choco Mucho ngayon kahit may Ea Laure o makapaglaro kayo sa Ea Laure ngayon? Syempre, comment mo nga dyan sa baba at kung anong team ang sinusuportahan mo. After nga ng Capital One versus Choco Mucho, maghaharap din ang Creamline versus Sauce Coffee. Second game yan ngayong 6:30 PM ngayong February 17 sa PhilOil Center pa rin ang magaganap ang laban. At syempre mapapanood sa One Sports Plus Pilipinas Live at Signal application at PBL.ph Live. Wow, magandang laban naman to, lalong lalo pa Creamline at Sauce ang maghaharap-harap at minsan na din tinalo ng Sauce Coffee ang Creamline. Ngayon makabawi kaya sila sa Sauce Coffee na kompleto sila. May Bernadette Pons, may Giamor de Guzman at nakapaglaro pa sina Tots at Gemma na ngayon ay nasa first 6. Well, aabangan natin yan at syempre aabangan din natin kung sino na naman first 6 ang gagamitin. Si Gemma ba o Bernadette Pons o si Valdez naman o stay talagang bangko pa si Valdez as of now. Ganun pa man, kahit nakita natin na bangko si Valdez ay talaga namang nagagawa pa rin siya kapag pinapasok siya sa loob ng court. Kaya naman syempre andyan lang sila kapag walang laro sina Gemma at Pons, papalitan. Samantalang ganun din kay Maring MG, Michelle Gumabaw, kung walang laro si Tots ay andyan siya reserva. Kaya naman good luck na lamang sa Creamline. Ganun pa man ang Sauce Coffee naman tayo. Magaling ang Sauce Coffee ngayon na alam naman natin mas magaling sila ng mga nakaraang conference. Ngunit ngayon parang lumakas lang ang ibang team. Kaya naman nasabi na medyo humina daw. Ganun pa man malakas pa rin sila dahil hindi naman nagbago karamihan ng line-up o 4-6 sa kanila.
Depende na lamang sa laro nila. Ganun pa man, magaling pa rin sina Ceballos at syempre ang kanilang setter na si Mondoñedo. Aabangan natin kung gagamitin si Saet bilang main setter ng Sauce Coffee o talagang si Mondoñedo muna dahil minsan ang tinalo ng Sauce Coffee ang creamline na si Mondoñedo nga ang setter. Grabe din ang ibang players nito ngang Sauce Coffee. Kaya lang medyo kulang lang sa kanila ngayon ay si Miner. Ngunit andyan si Nogales at syempre si Tia Gagati na nang gagawa. Kaya hindi basta-basta pa rin ang Sauce Coffee ngayon at kailangan paghandaan ng creamline kahit pa kumpleto sila ay makikipagsabayan ito tiyak sa kanilang team, lalong-lalo pa na mga nakaraang laban o conference ay talaga namang kaya nila makipagtapatan. Aabangan din natin kung talaga magiging player of the game kung mananalo nga ba ulit ang Sauce Coffee dahil maganda nilaro ni Jubilin Gonzaga ng nakaraan. Kaya naman syempre aabangan din natin ang veterans player na ito ngayon laban sa creamline. Well, syempre ganoon pa man, Giamore Guzman, Gemma, Tots at itong si Bernard Pons ay tiyak marami nag-aabang sa kanilang performance ngayon. Kaya guys, excited na ba kayo sa labanang ito? Sa tingin nyo, ma-easy win lang kaya ng creamline ang Sauce Coffee o baliktad? Sige nga, pa-comment ka dyan sa baba. At ngayon naman guys ay ibigay natin ang ibang update sa volleyball dito sa Pilipinas, especially ang ilang players na talaga naman may mga latest update din. Kaya naman syempre tapusin nyo ang video at mag-subscribe kayo. Ngayon nga ay syempre i-congratulate natin ang isa sa mga player ng PLDT ngayon na talaga namang may achievement o bagong achievements. Ito nga ay si Aliyah Malaluan. Well, talaga namang bukod sa magaling siyang spikers ng PLDT, matangkad at syempre, grabe din pala ang talino niya dahil isa siya sa cum laude sa DLSU. Talagang masasabi nga natin na hindi lamang lakas ng palo o lakas ng kanyang diskarte bilang player ng PLDT at talagang maganda nilalaro niya, kundi matalino pala talaga at magaling kahit sa academics. Kaya congratulations sa iyo, Malaluan. Samantalang i-congratulate din natin ang isa sa mga player din ng PLDT na si Cam Cruz kung saan kinasal na kasama nga ang mga players o karamihan sa mga players ng Lumots ay umattend dito at syempre ang NX-led players o Petrogas players na talagang nakatrabaho niya. Ganun pa man syempre, tiyak na maganda ang future ni Cruz dahil nga syempre kasal na at talagang aabangan din natin ang paglago ng kanyang pamilya. Kaya congratulations! Sino kaya ang mga susunod na ikakasal? Umatindi din pala dito si Michelle Gumabaw at isa sa mga nag-post sa kanyang Instagram. Kaya naman syempre, andyan tayo para lagi mag-a-update. Masasabi natin talaga na iba talaga ang samahan, especially ng mga Lumuts dati na talagang hanggang ngayon andyan pa rin ang suporta sa isa't isa kahit iba-iba ang team sa PBL. Kaya guys, hanggang na po ang ating update for today. Kaya good luck na lamang sa maghahalaban-laban team at syempre sa mga latest update. Maraming salamat, subscribe na!